So we can stop? Yeah, I'll stop that one. Hello guys, since nasa port kami ngayon, nag-test kami ng auto changeover ng lube oil pump namin. So ang ginawa lang namin, naka-auto, standby, pinindot lang yung stop button. So ang nangyari, hindi nag-start yung standby, umalarma lang yung low pressure alarm natin. So chinek muna natin yung diagram para malaman natin kung ano yung mga condition para mag-auto changeover siya. So dito, isa na dito yung pressure switch na low pressure switch, iba naman yung alarm, tapos iba naman yung sa control. So pinuntahan natin to doon sa may local mismo, dahil isang pressure switch lang to, nasa linya ito. So dalawang bomba, isang pressure switch lang dahil sa changeover lang ito. So dito wala naman tayo nakita problema. So nag-check pa tayo sa ibang aspects niya. So dito sa PLC, yung standby output signal niya na Q0.2, nandyan, so umiilaw siya, yung number 2 na yan. So yan yung output. So chinek natin yung diagram. So yung pag naka-auto siya, halimbawa ito, naka-auto siya, ito from PLC na to. So yung mag-start sa kanya by automatic, so ito yung linya na to, so start yan. Yung relay na to na R00, so yung 3 and 4 na normally open contact, dapat mag-close muna yan, so bago mag-close yan, so ito yung relay na to, dapat ma-energize. So yung mag-energize sa kanya, yung PLC na to, yung output niya na Q0.0. So once mag-energize to, magsa-start na yung pump. So ito yung relay na R00. So far okay naman to. Okay naman yung resistance ng coil niya. Wala naman tayo nakitang problema. Pati sa mga PLC, yung mga may input siya, yung input ng mga mula sa switch. So na-check natin. So okay naman dahil may mga indications. So chinek natin yung voltage, so okay naman. So nag-check tayo sa flow chart kung ano ba yung mga condition na dapat. Chart, so ito yung tira sa akin, yung sa auto changeover function niya. So dito tayo sa number 1. So either number 1 or number 2. So pag number 1, naka-auto mode siya, tumatakbo. Number 1 motor run. Number 2 motor standby. So number 2 natin standby, naka-ilaw dapat yung indication light. Pag walang abnormality, tapos push stop button, nag-stop ka ng button ng number 1, either remote o local. Number 1 motor stop, tapos number 2 standby, cancel. So hindi tatakbo yung number 2. Pag may abnormality naman, mayroong isang condition dito. Pag power source blackout, so pag mag-blackout lahat, main switchboard, so yung number 1 motor stop, tapos yung number 2 motor standby, cancel. So hindi tatakbo yung number 2. So once mag-recover yung power, may timer na sequential start count up. So halimbawa mga 50 minutes para lang to mag-stable yung voltage sa bus bar, magsa-start yung number 1. So babalik siya sa number 1. So pangalawang condition naman, pag ang number 1 power source failed, so nag-trip yung breaker, so number 1 motor stop, number 2 motor run. So once na mag-recover yung power ng number 1, magiging standby yung number 1. So mag-stay siya sa number 2 na. At sa pangatlong kondisyon niya, yung number 1 overcurrent, relay trip. So pag nag-trip siya sa overcurrent, number 1 motor stop and number 2 motor run. So once ma-reset mo yung overcurrent ng number 1, magiging standby yan, push button for first number 1. So ito naman yung sa taas na yun na condition, halimbawa dito, pressure build up, timer count up. So pag once mag-start yung number 1, mag-energize din yung timer para sa pressure build up niya. So once na mag-build up ng pressure, yes, pero mababa pa rin yung discharge pressure, halimbawa nagpa-fluctuate, magsa-start yung number 2 in parallel running. Tapos may counter naman para sa parallel running. Once na matapos na tong counter na to, papara na yung number 1. So mag-change over sa number 2 by means of pressure switch, pero may timer siya. So magiging standby na yung number 1. So ito naman, discharge pressure build up, no. So tatakbo pa rin yung number 2 in parallel running sa number 1. Tapos pag tumakbo na sa expected pressure, nag-open na yung pressure switch. Yes, so mag-stop yung number 1 at magiging standby na siya. Pero pag nag build up to expected pressure, no,
inhibit the auto change over. So dalawa na sila ang tatakbo pag hindi pa rin ma-reach yung pressure. So ibig sabihin na may iba ng problema yan pag dalawang motor na yung tumatakbo. So mataas na yung sa load niya, no? So either may leak yung tubo mo o kung ano pa yung condition niya. So ito lang yung mga condition niya para mag-change over siya. So pag kahit pindutin mo yung stop button, hindi siya tatakbo, no? Kahit na basta naka-auto. So tinest natin to ng actual. Pinanda natin yung number 1, tapos yung number 2 standby. At in-switch off natin yung number 1. So tumakbo yung number 2. So after nun, umalarma din yung standby start. So nireset lang natin to at naging standby na yung number 1. So ito lang yung condition niya, yung sa power, sa pressure switch, tsaka sa overload relay para mag-start yung standby. So ganito kalaga ang parating magbasa ng manual. Yung test procedure na to, nagdedepende rin sa barko, sa maker niya. So meron kasing ibang barko na pag naka-auto, pag ipindot mo lang yung stop button, automatic mag-change over siya. Pero dito, iba rin ang pace.